Isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo ng Diyos dahil tayo na naman po ay makakapakinig, makakapag-aral, makakapagbasa na naman ako para sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero kailangan nating unahin na tayo ay samahan, turuan, gabayan, proteksyonan ng ating Diyos. Kaya tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na mapagpala, aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil Lord, pinayagan mo na naman kami, binigyan mo na naman kami ng chance para makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, pinayagan mo na naman ako, binigyan ng chance para mag-share ng iyong mga makapangyarihang salita. Maraming salamat po, Lord. Lord, nandito po kami lumalapit sa iyo para muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan para maintindihan namin ang lahat ng iyong sasabihin sa amin, Lord. Lord, samahan mo rin po ako at laging turuan every time po, Lord, na mag-aaral po ako ng iyong salita, mag-share ako ng iyong salita, Lord. Samahan mo po ako, turuan mo po ako. Gamitin mo po ang aking mga labi, Lord, para salita mo lamang ang ilabas nito. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Lord, muli namin itong kiniklaim na ito ay tagumpay na dahil kasama ka namin, dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po itong aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po, salamat. At I thank God at sa inyo rin mga kapatid dahil 5,000 subscriber na po ako. Maraming salamat po. And I pray na ito'y magpatuloy pa na madagdagan para hindi basta lang dumami kundi para marami rin makapakinig ng salita ng ating Diyos. Ulitin ko, una, salamat sa Diyos at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kaibigan, kamag-anak, kay Mami Ellen, salamat po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. So, ang aking isi-share po ngayon ay dito sa Jeremiah chapter 32. Ano po ang aming devotion ay dito na sa verse 16 hanggang sa verse 35. Daanan ko lang po ito ng konti bago ako pumunta dun sa isang verse na ating pagsasalu-saluhan ngayong umagang ito. So, dito po sa verse 1 hanggang 15 po, ito po ay may pamagat na bumili ng bukid si Jeremiah. At sa verse 16 naman po to 35, ito po ay may pamagat na ang prayer ni Jeremiah. Doon sa una po sa verse 1 hanggang 16 ay yung pagbili ng lupa ni Jeremiah doon sa kanyang pinsan. Inutos ng Diyos na bilhin niya itong lupa na to. At sinunod naman ito ni Jeremiah. Ginawa ang lahat ng maayos. Ito'y kahit nakakulong siya, pumunta sa kanya yung pinsan niya at inalok nga. Una sinabi ng Diyos, nabilin mo yung lupa doon sa iyong pinsan, sa anak ng iyong tiyuhin. So nang pumunta nga doon yung kanyang pinsan at inalok, nabilhin yung kanyang lupa, ito'y binili nga ni Jeremiah.
kabayaran, kung ilang pirasong pilak, tinimbang pa ito. Sinabi yan dito sa Biblia, may kasulatan, may pumirma, may mga witnesses din na naroon at maraming nandun na nakakakita ng pagbili ng lupa ni Jeremiah. So, ibig sabihin, sinunod ni Jeremiah yung utos ng Diyos na bili ng lupa at lahat ginawa nga yung legal na pamamaraan. May bayad syempre at may kasulatan. Meron talagang papel na pinirmahan si Jeremiah, kanyang pinsan at ang mga witnesses. At dito nga po sa verse 16 naman hanggang 35 na ang prayer ni Jeremiah, sabi dito, basahin ko lang ng konti. After kung verse 16 po, after kong ibigay ang kasulatan ng pagbili kay Baruch na anak ni Neriah, nagpray ako kay Lord. Sabi sa verse 17, Lord God, ginawa mo ang langit at lupa gamit ang dakila mong power at lakas. Walang bagay na mahirap sa iyo. Pinapakita mo ang pagmamahal mo na di nagbabago sa libu-libong tao. At dito nga ulit mga kapatid sa prayer ni Prophet Jeremiah na binanggit niya at pinuri ang ating Panginoon, ang ating Diyos na nasa langit. Sabi pa niya doon nga sa verse 18, pinapakita mo ang pagmamahal mong di nagbabago sa libu-libong tao, pero pinaparusahan mo ang mga anak sa kasalanan ng mga magulang nila. Ikaw ang dakila at powerful na Diyos. Ikaw si Lord na makapangyarihan sa lahat. Napakagaling ng mga plano mo at napakadakila ng mga gawa mo. Sabi dito, nakikita mo ang lahat ng ginagawa ng mga tao. Binibigyan mo ng reward ang bawat isa ayon sa gawa at pamumuhay niya. Pinakita mo ang iyong mga himala at mga kahangahangang gawa sa lupain ng Egypt at hanggang sa araw na ito, patuloy mo itong ginagawa sa Israel at sa ibang bansa. Kaya kilala kang ngayon, sabi rito, ang pangalan mo sa lahat ng bansa. Ito, ganun purihin nila David, nila Prophet Isaiah, Jeremiah, lahat ganun nila purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating makapangyarihang Diyos. At dito nga po sa pagbilingan ng lupa ni Jeremiah na inutos ng ating Diyos, sasakupin na sila ng Babylonia, itong lugar ng Jerusalem. Kaya parang nag-aalala itong si Jeremiah sa pagbili. Pero nabili niya na ang lupang ito, di ba? Pero yun nga, dahil sasakupin ito ng mga Babylonia. So, ibig sabihin, paano pa ito binili ko 2,000 na sakop ng kalaban? So, paano pa ang mangyayari? Ito ang sagot. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Jeremiah. Sinabi ni Lord kay Jeremiah, verse 26 at verse 27, tandaan mo, ako si Lord ang Diyos ng lahat ng tao. May mahirap bang bagay para sa akin? Ulitin ko mga kapatid, verse 26 at 27. Sinabi ni Lord kay Jeremiah, tandaan mo, ako si Lord, ang Diyos ng lahat ng tao. May mahirap bang bagay para sa akin? Diba? After na mabili niya ang lupa, salamat sa salita ng Diyos. After mabili ni Jeremiah ang lupa, sinunod niya maayos ang lahat. Tapos binili nga yung lupa, di ba? Parang naisip ni Jeremiah, sasakupin na ng Babylonia. Ano kaya mangyayari sa lupa? Pero sabi nga ng Diyos, may mahirap ba? May mahirap bang bagay para sa akin? Siyempre kaya niyang ayusin ng lahat. Kung ano man yung planong yun, kung bakit sinabi ng Diyos, bilhin niya yung lupa kahit sasakupin na ito ng mga kalaban nila.
may plano si God. Isa ng plano niya, parang hindi natin kaagad ito maintindihan o hindi natin ito maintindihan, pero walang planong pangit sa buhay natin ng Diyos. Puro maayos, maganda. Diba yung plano ni God na to prosper us, not to harm us, plans to give hope sa mga tao and a future. Sa atin yun, plano niya yun. Pero kung sasabihin nyo, bakit po siya mahirap, ito mayaman? Bakit po ako laging kinakapos? Sila hindi naman. Dahil nga may plano si God sa ating buhay. Or baka hindi tayo ang nag-ayos ng buhay natin. Dahil may plano si God na to prosper us, not to harm us, to give us hope and a future. Pero iba yung ginagawa natin, iba yung pinaplano natin, iba yung pinupuntahan natin. Hindi to prosper us yung gusto natin, dahil may gusto tayong gawin sa pamamagitan ng ating sarili. Baka ganun, kaya kulang, kaya kapos, kaya mahirap ang buhay natin, diba? Meron naman na sumunod talaga kay God, kaya pinagpala, naging maayos, naging masagana, naging tagumpay ang buhay. At meron din naman yumaman dahil sa kasamaan. Diba? Panluloko sa kapwa. Huwag natin gagayahin yan, syempre. Hindi bali ng simple ang buhay natin. Basta tapat naman tayo sa Diyos. Tapat tayo sa kapwa. Diba? Malinis yung ating puso't isipan. Kahit simple, pero masaya ang buhay natin dahil kasama natin ang Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin, ano man ang pinagdadaanan natin, may mga pagsubok man tayo na kung minsan sinasabi natin, parang hindi ko na ito kaya. Kaya natin yan. Ilapit natin kay God. Sabihin natin kay Lord kung ano yung gusto natin sabihin. Sabihin natin, Lord, nanghihina na ako, hindi ko na po ito kaya. Turuan mo po ako. Kausapin mo po ako, O Diyos, para malaman ko po ang aking dapat gawin. Napakaraming sinasabi ni God na dapat natin sundin. Kung nakakaranas tayo ng kalungkutan, kahirapan, o sakit at karamdaman, pag-aalala, pagkabalisa, ano po ang dapat natin gawin? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan po ang sinasabi sa atin. Unahin natin ang Diyos. Mag-pray ka. Pray. Pray. Hanggang sasagutin ka ni God. Walang imposible sa Diyos. Sinabi nga niya dito, may mahirap bang bagay para sa akin? Wala. Walang-wala. Sinabi nga ni Prophet Jeremiah, ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng pagpapala. Ikaw din ang nagpaparusa sa mga taong nagkasala. Totoo yun, di ba? Ang lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Pero, patatawarin ka ng Diyos. Ako, tayo, kung buong puso't kaluluwa tayong hihingi ng tawad at hindi na ito babalikan, pagpapalain tayo ng Diyos at matatanggap natin yung kanyang mga plano sa ating buhay. I pray matandaan natin ito. Magiging paulit-ulit talaga ako dahil paulit-ulit ang Bible, ang salita ng Diyos na tayo sinasabihan, inuutusan, pinapangaralan ng Diyos. Dahil patuloy din tayo sa ating pagkakamali, pagkukulang, pagkakasalang nagagawa. Kaya paulit-ulit itong sasabihin ng Diyos sa ating lahat. Paulit-ulit niya tayong papaalalahanan sa patuloy nating mga ginagawa. At kung patuloy tayo sa paggawa ng kabutihan, patuloy din tayong pagpapalain, iingatan, gagabayan, poproteksyonan
ng ating Diyos. Totoo po yan. Alam po natin yan. Sabi nga niya, walang mahirap sa Kanya. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Walang imposible sa Diyos. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. Yan ang sinasabi niya kay Jeremiah. Ulitin ko mga kapatid. Sabi niya dito, sinabi ni Lord kay Jeremiah, verse 26 ng chapter 32 at verse 27, tandaan mo, ako si Lord, ang Diyos ng lahat ng tao. May mahirap bang bagay para sa akin? Sasagot ako, wala po. Walang mahirap na bagay para sa ating Diyos. Kung minsan, sorry po, tayo din ang nagpapahirap sa ating sarili, sa ating puso, sa ating isipan, at kahit sa ating pamilya, tayo ang nagbibigay ng kahirapan o pagpapahirap sa kanila. Pero kung susunod tayo kay God, hindi tayo mahihirapan. Hindi tayo maghihirap kung susunod tayo sa Diyos. Kung makikinig tayo ng salita niya, kung susundin natin ito, kung lagi tayong magdadasal, kung paniniwalaan natin yung ating dasal ay nakarating na sa Kanya, hindi tayo maghihirap. Yan ang sinasabi ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. At ito'y dapat natin tandaan. Huwag lang masabing nakapakinig na ako salita ni Lord, okay na yun. Pero hindi mo naman ginawa, hindi mo inintindi, hindi mo sinapuso, hindi mo sinabuhay. Wala rin pong mangyayari sa salita ng Diyos na yung narinig. Wala rin mangyayari sa buhay natin kung patuloy lang tayong nakinig at lumabas sa kabila. Kung sinasabi natin na kinain natin yung Word of God dahil yan yung ating kailangan sa ating buhay, yung Word of God. Kinain mo nga, nakita ng tao, pero mamaya niluwa mo rin. Sayang, di ba? So dito inuutusan tayong sumunod, magtiwala sa ating Diyos. Kung gusto mo ng pagpapala, kaayusan at katagumpayan, sumunod tayo. Ngayon pa lang, hindi bukas, hindi mamaya, hindi next week, ngayon mismo, sundin natin ang pinasasabi ng Diyos. Sundin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Magtiwala, at magtiwala ka, ako, tayong lahat sa ating Diyos. At yan po ang sharing ko ngayon, umagang ito. Ulitin ko lang dito po sa Jeremiah chapter 32 at yung verse po na aking sinabi dun sa 26 and 27. No, sinabi niya to kay Jeremiah. Tandaan natin ito, walang mahirap sa ating Diyos. Walang mahirap sa ating Diyos. Salamat sa salita ng Diyos na ating narinig na naman ngayong umagang ito. Salamat at kinausap tayo ng Diyos, pinaalala, sinabi na walang mahirap sa Kanya. Panghawakan natin ito habang nabubuhay tayo. I-share din natin ito sa ibang tao. Huwag natin sayangin ang salita ng Diyos na ating nababasa, napapakinggan, at napapag-aralan. Kaagad natin itong i-share sa ibang tao. Muli tayong mananalangin, pagpapasalamat natin sa Diyos ang umagang ito, ang araw na ito, na tayo ay Kanyang tinawag para pagpalain. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil kinausap mo po kami, dahil inutusan mo na naman kami na gawin at sundin ang iyong mga salita upang maging maayos, masaya, masagana, ligtas sa tagumpay ang aming buhay. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Dito tinuturo mo rin sa amin na huwag na kami magduda sa iyo. Huwag na kami magdalawang isip na sumunod sa iyo, Lord. Lord, salamat. Dahil hindi ka nagsasawa sa amin kahit matigas ang ulo namin, kahit madalas kami magkasala, magkamali, magkulang. O Diyos, sorry po. Patawad po, Lord. Patawad, Jesus. Patawad, Holy Spirit. Patawad po. I pray, Lord, na lahat ng nakakapakinig ng sharing na ito,
lahat ng nagbabasa ng iyong salita ay maisabuhay ito. Panghawakan ito, Lord God, habang nabubuhay. And I pray, Lord God, na lahat ng nakakapakinig ng iyong mga salita, ng sharing na to, pagpalain mo po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palakasin mo po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagalingin mo po sa sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagtagumpayin mo po sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo pong pabayaan ang kanilang pamilya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo pong pabayaan ang kanilang lugar sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo pong pabayaan ang aming bansang Pilipinas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Huwag mo pong pabayaan ang iyong bansang pinili, ang Israel, sa pangalan ng Panginoong Hesus. And Lord, huwag mo pong pabayaan ang mundong ito na ikaw ang gumawa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Iligtas mo kami, gabayan mo kami, proteksyonan mo kami, ingatan mo kami, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayusin mo po ang aming puso't isipan, buong pagkatao, at ang aming mga mahal sa buhay, kasama ng aming mga kapatid sa pananampalataya buong daigdig, at yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo, tawagin mo na po, God. Kailangan na nilang lumapit sa iyo, makinig ng iyong salita, tanggapin ng Panginoong Hesus, kilalanin ka. Kailangan na po, Lord. Gamitin mo po ang iyong mga totoong lingkod, O God, in Jesus' name. Gamitin mo po ako, Lord. Turuan mo po ako maglingkod sa iyo, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Lord, dahil I believe na napakinggan mo ang panalangin ito. At ang lahat ng nananalangin everyday, Lord, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dinggin mo po. Dinggin mo po. In Jesus' name. Tugunin mo po. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli, Lord, sa katagumpayan ng aking gawain na po. Salamat sa pagkakataon na binibigay mo para mag-share ako ng iyong salita. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po for all the blessings, guidance, and protection sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Amen. Amen. I believe narinig tayo ng Diyos. Narinig kayo ng Diyos. At tinugon na ang inyong panalangin. Panghawakan nyo. Claim it, mga kapatid. Claim it. And God will give you the desires of your heart. In God's will. In Jesus' name. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.